Alright. Okay. So, konting context na lang bago tayo magpatuloy. Yung binasa natin Matthew 6 verse 19 to 21 are part na siya ng Sermon of the Mount na sinabi ni Jesus sa Mount Beatitudes. So, pag tinignan mo siya sa book of Matthew, mula Matthew 5 to Matthew 7, yung Sermon of the Mount. Yung Sermon of the Mount, sinasabi dito ni Jesus yung kingdom living, kingdom ethics, at kingdom value. Dito, sinasabi niya kung ano ba yung will o kalooban ng kaharian. Sinasabi dito ni Jesus, yung mga bagay na mayroong binabayo, pinahahalagaan ng kaharian. At pag tinignan mo dito, yung lahat ng sinabi niya, taliwas siya dito dun sa mga nakasanayan ng mga Hudyo noon, at pati ngayon natin, mga nakasanayan o nakagins na natin. Bakit? Kasi yung Matthew 6 verse Matthew 5 to 7, yung mga sinasabi ni Jesus ay napaka-countercultural. Pag sinabi natin countercultural, ito yung taliwas o higit doon sa sinasabi niya or ibang-iba doon sa sinasabi ni Jesus. So, halimbawa, ang sinabi niya dito sa ating verse, sinabi niya, for where your treasure is, there your heart will be also. So, pag tinitingnan natin, when you examine yung Matthew 6 verse 19-21, makikita natin yung pinag-iba ng nakagisnan ng mga Hudyo at pati natin at pati yung binabalyo ng kaharian ng Diyos. Sige, ilagay muna natin yan dyan. Babalikan natin yan. Okay? So, may naroon akong money question sa inyong araw. Kung may 1 million kayo, hindi, wag na lang 1 million. Kung may 1 million kayo, anong gagawin nyo? Anong sa tingin nyo gagawin nyo ngayong araw? For sure, ang sasabihin nyo, pambibili ko ng bahay lupa, pang-negosyo ko, ibilan ko ng ipang-i-invest ko, o kaya ibabalik ko sa church, o kaya tutulong ko sa mag-anak ko, sa pamilya ko. Whatever it is, personally, baka yun din ang sabihin ko. Bakit ko tinanong yun? Kasi, pag sinabi natin ang ugali ng tao, nakikita pag yumaman siya, hindi yun pinipaint yung full picture, hindi yung buong larawan. Bakit? Kasi, ang katotohanan niyan, na kahit puspus ka, o abundant ka in provision, o katamtaman ka lang, sakto ka lang, o kakulangan ka, o kakunti yung provision mo, nakikita ang ugali mo pagdating sa pera. Yung attitude mo. The way we spend our money shows what is our value. Kaya sabi nga dito sabi dito, sabi dito na money reveals what's in our heart. Kaya today, pag-usapan natin hindi lagi na pag-uusapan sa church, ang usapang pera. Excited na ba kayo, guys? First of all, importante malaman natin anong katayuan o standard pagdating sa pera. Alam niyo si God, He is not against wealth, work, or yung provision na natatanggap natin. Pero si God, sobrang concern siya sa isang bagay. Ang concern ni God at ang gusto ni God na ang siya lang nasa puso natin. Higit pa dun sa blessings at provision na binibigay niya. Kaya our topic for today will answer and i-unpack natin bakit yun yung katayuan ni God. Bakit ganun yung stand ni God when it comes to money. Ang title natin for today ay God and Money. So i-unpack natin today bakit ganun siya. Kaya pag tinignan natin sa Bible, may 2,300 verses o 2,350 verses depende sa Bible na hawak mo na tungkol sa pera o patungkol sa pera. Gagawin ko ng distinction na hindi lahat yon tungkol sa pera. May iba doon tungkol yun sa provision o yung pag-manage yung blessing, yung favor. Kaya ang sinasabi ko, 2,300 verses tungkol o patungkol sa pera. Bakit ganun?
Kasi alam ni Lord ang katayuan ng puso natin. Alam ni Lord ang nasa puso natin. At alam ni God na eventually, money will compete with Him sa atin. I'll make just a little distinction lang. Baka, kaya makipag-competensya ng pera. Baka ma-misinterpret. Ang pera, di kaya makipag-competensya kay Lord. Kasi He created money. Sa Kanya yon. Pero pagdating sa atin, nakikipag-compete siya. Pagdating sa puso natin. Sa anong bagay? Una, time. Minsan, mas sinuunan natin yung work. Yung tipong trabaho tayo ng trabaho, nakakalimutan natin mag-quiet time, mag-devotion, at umuna sa Kanya. O kaya naman for students and for youth, yung tipong nakafocus ka dun sa goal mo, yung sa pangarap na gusto mo makamtan, na pwedeng magbigay sa iyo ng magandang buhay, nakakalimutan mo na si God. Pangalawa, identity. Ito yung pinakamasakit. Isa sa mga pinakamasakit. Bakit sa atin pag nakikipag-competensya ang pera? Bakit? Kasi nilalagay natin yung self-worth natin, yung kahalagahan natin sa pera. Nilalagay natin yung naitatalin natin ngayon, yung kahalagahan natin sa pera. Kaya nangyayari, yung prioridad natin, desisyon, at mga anong pipiliin natin, ang pera ang nagdidikta. Diba? Kaya the problem, pag nagiging ang self-worth natin, tatali natin sa pera, you feel important. Pag madami kang pera, I feel important, kaya ko magbigay, sige, anong gusto nyo? Diba? Sige lang, bili na kayo dyan. Ay, gusto mo ng ano, sige, bili ka lang dyan. Pero what if, inalis ni Lord? Third, security. Kasi money gives false sense of security at false sense of control. Na nilalagay natin yung seguridad natin sa trabaho natin, sa negosyo natin, sa investment natin, at sa kakayahan nating kumita. Na ang nangyayari, imbis maging ultimate provider natin si God, itong bagay na to ang nagiging provider natin. Nagiging blesser na lang si God. Okay. Imbis na siya ang provider and blesser. Last, love, pagmamahal. Sabi sa 1 Timothy 6:10, "For the love of money is the root of all evil." Hindi ko na-expound yung verse na yun. Pero kukunin natin yung love of money. Ang nangyayari, pag pumunta na lang tayo kay Lord, para makuha yung gusto natin, tulad na sinabi ni Pastor Randy, nung last preaching, ang pera na ang nagre-replace kay God sa puso natin. Ang nangyayari kasi, lagi na ng pera, at nagiging idolo na natin ang pera. Nakikita natin ito sa gobyerno, di ba? Kasi love of money is greediness. Pagkagamit sa pera, kasakiman. Nakikita natin ito sa gobyerno, sa negosyo, sa pamilya, sa mga kaibigan. Diba? Kaya nagkakaroon ng nasisirang pamilya, nasisirang pagkaibigan. Because hindi ko naman ayaw na ng pera. Pero what if, kung may mga lugar sa buhay mo, o may mga sitwasyon na hindi mo kaya isuko ang pera, hindi mo kaya mag-surrender. Ang nangyayari, pupunta ka lang kay Lord, para makuha mo yung gusto niya. Nagiging genie na lang si Lord. Lord, bigay mo sa akin to. Walang problema maghingi. Gagawin ko ulit ng distinction. Walang problema ng maghingi. Ang problema, depende sa motibo mo. Ang nangyayari kasi, pupunta ka na lang kay Lord para makuha yung gusto mo, ang pera. Nagiging genie na lang siya, ang relationship mo kay Lord, transactional na, at hindi relational. Sabi sa Luke 12 verse 34, "Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso." Guys, hindi masama magkaroon ng pera.
Hindi masama ang umasenso sa buhay. Sa katunayan, gusto ng Diyos na maranasan natin ang kanyang biyaya. Ngunit ang tanong ay hindi kung may pera tayo, madami tayong pera, o wala tayong pera. Ang tanong, sino naghahari sa puso natin? Yung kasi ang problema, hindi kasi siya economic issue. Hindi rin siya kung anong problema kinakarap mo. Hindi rin siya kung may capability ka ba o may kakayahan kang kumita. Hindi rin siya yung kung anong season mo ngayon. The problem is a heart issue. Puso. Kaya ganun na lang nangyayari. Nakakalimutan natin kung sino si God. Kaya pag tinignan natin yung Matthew 6 verse 19, sabi dyan, Matthew 6 verse 19, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Ito yan. Aminin natin, ang pera, parang hangin lang, dumampi sa mga palad natin at tumagos pa. Phew! Gumanon yung pera. Bakit? Kasi ang pera, pansamantala lang at panandalian lang. Pero ang Diyos natin, alam nyo, sabi dito, yung mga salita niya ay mananatili hanggang wakas. From there on, alam natin si God ay mananatili hanggang wakas. For money is temporary, and God is eternal. Ang pera ay pansamantala, ang Diyos natin ay walang hanggan. Pero dahil sa busy tayo maghanap buhay, o kaya naman busy tayo sa kanya-kanyang buhay natin, i-build yung life natin together with someone, o ikaw lang, o sa pamilya mo, we often forget o nakakalimutan natin kung sino si God. Nakakalimutan natin sa kabisihan natin na kadalasan pumunta sa Kanya kahit saglit muna. Lalo na pagdating sa berya at problema. Are you guys with me? Amen po ba? Amen. Alam niyo, ito yung pinakamalulong. Ito yung pinakamas malungkot pa sa lahat. Di ba naalala niyo yung nakikipagkompetensya? Di ba? Naalala niyo yung nakikipagkompetensya sa atin ng pera? Over God? Ang malungkot pa dito, kinakatwiran na natin yung mga nagiging kompromiso natin kay God. Nangangatwiran na tayo, hindi, okay lang to. Para naman sa pamilya to. Gumagawa na tayong katwiran at ang nangyayari, nagiging idol na natin ang pressures natin sa puso natin. Siya na nagdidikta ng bawat desisyon natin sa buhay. Check your heart today. Magpasiyasat ka. Kaya sa atin yung puso mo, kung nabubuhay ka ba para kay God, sa Lord mo, kay Lord, o sa pera. Laging pinapaalala ni God at walang mintis ang pagpapaalala ni God sa Bible na siya lang ang tanging source of our provision. Though may ginagamit siyang tools to provide for us, pero siyang tanging source of provision sa atin. Sino ba si God? Sorry. Sino ba si God? Sino ba si God? Si God, He is a gracious, loving, and merciful Father. And never natin pwedeng ilimit dahil He is an eternal being. God is eternal. Kaya lalahanin din natin. Parents, discipler, nakatingin din ang susunod na henerasyon sa atin. Tinitignan nila kung sa paanong paraan natin gagamitin ang provision ng God. Kasi ang generosity, alam niyo ang generosity is one of the greatest lessons that we can impart to the next generation. Bakit?
Kasi tinuturuan mo sila magkaroon ng surrendered life. Tinuturuan mo sila mag-rely kay God. At tinuturuan mo sila mag-tiwala. Ito ang lagi natin isipin. Go to God first. Go to God first. Rely on Him first before anything else. Ang unang tugon ay pagpunta kay God. At sa Kanya tayo umasa muna bago sa lahat. Kaya wag natin binabraso ang dapat na iniluluko. Wag natin binabraso ang dapat na iniluluko. Bilang Kristiyano, ang pagluhod natin is one of the greatest gesture o pwede mong gawin. Bakit? Kasi you're surrendered. Sinusuko mo kay Lord, yung dapat na isuko. Ina-acknowledge mo na hindi mo kaya lahat. Na-acknowledge mo na may Diyos kang kayang gawin ang lahat. Kaya nga, for God is eternal, money is temporary. Pero, alam niyo, para mabasag natin gintong nakaisipan, o baka makalis tayo sa gintong kinagisnan, laging itutak natin sa isip at lagi tayong tumingin sa eternity. So, walang hanggan. Kaya sabi sa Matthew 6, verse 20, lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. This verse talks about eternal treasures. When we say eternal treasures, about eternity. Mga bagay na may kabuluhan sa walang hanggan. Sinasabi din nito na tumingin tayo sa walang hanggan. To have an eternity mindset. Kasi to have an eternity mindset is to acknowledge God is eternal. To have an eternity mindset produces a heart that is not generous. At pag meron kang eternity mindset at lagi mo tinatatak sa isip mo yung walang hanggan, you look at the kingdom expansion. You look at the kingdom expansion. Tinitignan mo na yung pagpapalago ng kaharian. Mas tinitignan mo na kung anong kaya mong gawin sa kaharian. Pero i-define natin ang eternity mindset. Ang eternity mindset ay pananaw na nakatuon sa walang hanggan. Inuuna nito ang kanyang kaharian, kalooban, at mga spiritual na bagay kaysa sa mga pansamantalang bagay sa mundong ito. At pag meron kayo eternity mindset, ang bawat kilos mo, bawat galaw mo, ang bawat sinasabi mo, ang bawat iniisip mo, lahat ng ginagawa natin, iniisip mo kung para ba ito sa kaharian. Tinatanong mo lagi, will ba ito ni Lord? Will this honor God? Will this glorify God? At pag tinitignan mo yung higit na kaya makita ng dalawang mata natin, hindi mo nakikita yung kakayahan mo eh. Hindi mo nakikita yung problema mo. Hindi mo nakikita yung season mo. Hindi mo nakikita kung anong kinakaharap mo. Ano nakikita mo? Nakikita mo kung sino si God. At pag nakikita natin kung sino si God, alam niyo guys, pag nakikita natin kung sino si God, mas pinahahalagan natin ang kanyang kaharian. Kasama na dito ang paghugo, pag-set ng example, at pagiging modelo sa susunod na henerasyon. Hello? Hi!
I-test ko lang kung hindi pa kaya. Alam nyo, kaya tayo nahihirapan. Kasi, never siya naging economic issue. Hindi siya economic issue. Ano ba siya? Heart issue. Heart issue siya. At kaya, pag nagbibigay si God ng provision, ito yung opportunity na para maging generous tayo. Di ba? Kasi we are generous people of God. Tama ba? Kasi one of the purpose of God's provision is so that we can be generous. Siguro, yung iba sa inyo, nag-iisip, ay, ang dali naman yung pastor pag madami ng provision, o kaya, ang dami yung pera, ang dali lang magbigay. O kaya, pag kailan ako mabibigay, ang dali lang magbigay. Tapos with matching, konting taas ng kilay, ano ba sinasabi nitong pastor? Pero si Jesus, sa Luke 21 verse 4, alam nyo, naobserbahan at na-notice niya na yung byuda, nagbigay siya kahit ganun na lang ang estado niya sa buhay. Yung financial condition niya ay hindi naging hadlang at hindi pumigil sa kanya para lumahok at makisali sa pagbibigay. Sabi dyan, sabagkat silang lahat ay nagbigay galing sa sobra nilang pera, pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Hindi ito invitasyon. Guys, this is not an invitation na pabayaan natin ang ating responsibilities. O magbigay tayo ng padalos-dalos. Ang challenge ni Jesus dito ay suriin natin kung sino ang tunay na pinagkakatiwalaan at pinakahalagaan ng puso natin. Kasi ang season na kinakalagyan natin ngayon, ay hindi na magdidikta o nagdidikta kung magiging generous tayo o hindi. Alam ko na lahat tayo may kanyang-kanyang kinakaharap. We have, lahat dito, bawat isang tao dito, may kanya-kanyang struggle. Pero nakikita mo ba ang provision mo bilang part of kingdom expansion? O bigat o burden na lagi mong dinadala? Kasi kung ang tingin mo ay pang walang hanggan, it won't feel burden. It won't feel a burden. Hindi siya magiging burden. Hindi mo mararamdaman bigat yung financial provision bigat. Kaya naman pag sinasabi natin, kingdom expansion. When I say kingdom expansion, hindi lang ito yung pagpapalaki ng church natin, pagpapaganda ng church natin. Tumutukoy din ito sa pagdami ng taong nakakilala kay Kristo at nagiging tunay na alagad. Kasi yung generosity natin ngayon ang magiging dahilan kung bakit may susunod na henerasyon na makakarinig ng gospel. Ang generosity natin ang magiging dahilan kung bakit may mga kabataan na makakapunta sa youth camp. Ang generosity natin magiging dahilan bakit may mga disciple na magiging leader. Ang generosity natin magiging dahilan bakit may tatayo, makakapag-plant tayo ng church sa Rizal, sa buong Pilipinas, at sa mundo. Naniniwala ka ba? Do we really believe that our finances is part of kingdom expansion? Yes. Kasi at the very end of the day, sa kaduluduluhan ng araw, guys, it's a heart issue. I cannot emphasize that enough. Di ko na kayang idiin pa na heart issue siya. Diba sabi sa Matthew 6 verse 21,
Sabi dyan, for where your treasure is, there your heart will be also. Notice the connection na ginawa ni Jesus. Notice kung nasaan ang treasure mo, doon din nahuhubog at nakikita ang direksyon ng puso mo. Kaya naniniwala ko kung saan mo nilalagay time, effort, money, at strength mo, yun yung pinahahalagaan natin, yun yung binavalue natin. Hello? Hi! Amen po ba? Amen. Kasi, what you invest in, you value. Kung saan mo nilalagay lahat, siyang pinahahalagaan natin. The question is, asan ang treasures mo right now? Saan mo nilalagay ang investment mo right now? Kasi kung anong bagay ang laging nakakatanggap ng ating treasures, siya yung pinahahalagaan natin. What you consistently invest in reveals what's in your heart and what you value. For example, magbigay ako dalawang example. Kung ang gastos mo ay sa beauty products, gastos mo sa magagandang damit, pinahalagaan mo yung appearance mo, tama, yung itsura mo. Kung pinahalagaan mo ang negosyo mo, you consistently at lagi kang nag-i-invest ng kapital sa negosyo mo. Tama. Pero ang susunod kong question, nakikita ba natin yung binavalue ni God? Ang tao, especially those souls, the church, the unchurched, the unreached, and unsaved. Nakikita ba natin to, especially sa finances natin? Nakikita mo ba na parte siya ng finances mo ng kingdom expansion? Alam niyo yung buong Matthew 6, verse 19 to 21, ay parte ng Sermon on the Mount na sinabi ni Jesus sa Mount Beatitude. Mga sinasabi ni Jesus doon. He was challenging, hinahamon niya at sinusubok niya yung status quo, yung kinagisnan noong ng mga Hudyo. At kayo naman, hayaan nyo na gawin yung iyo ulit ni Jesus sa ating mga puso. Hayaan nyo, hamunin kayo ni Jesus kung saan nyo ba nilalagay ang treasures niyo. He is challenging us na hamon niya tayo saan natin ilalagay at pilit na nilalagay ang ating kayamanan. Kasi kung ano pinahahalagan natin, yun yung mahalaga sa atin. At kung ang pinahahalagan mo ang kaharian ng Diyos, you will become generous. And you know, just imagine, pag tinanggap niyo yung hamon na to. Siguro after ng service, tatanungin natin si Lord, tatanungin natin si God. Lord, saan mo ako tinatawag maging generous today? And tomorrow, and tomorrow, and tomorrow. Ano yung hawak ko na kailangan ko yung surrender sa iyo, Lord. Are you guys with me? Hello? Hi! Kasi yung generosity mo will become an answered prayer. Yung generosity mo, I cannot emphasize, di ko kaya ipilit din to. Yung generosity mo will help and grow the kingdom expansion and will make an impact to the next generation. Yung generosity mo, magiging sagot sa mga panalangin ng ibang tao. Yung generosity mo, makakatulong sa pagpapalago ng kaharian ng Diyos. Yung generosity mo,
may gagawin na matinding impluensya sa susunod na henerasyon. Alam niyo yung investment natin ay hindi lang nagsasabi kung anong mahalaga sa atin. Tinuturoan din ito kung anong dapat pahalagahan ng susunod na henerasyon. Kaya ganun na lang ba natin nakikita ang generosity natin? Kasi nakatingin din sa atin ang mga anak, nakatingin din sa atin ang mga kapatid, mga kabataan na dinidisciple natin. Tinitignan nila kung saan mo gagamitin ang pera at sa panong paraan. Kung ang pera ba ay para sa sarili, o kasangkapan din siya para sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi nga sa katabi mo, gagamitin na yan para sa Diyos. Kaya saan ka challenge ni God to be generously given? Saan ka challenge ni God? Saan kayo nahamon ni God maging mapagbigay na higit pa? God blesses His people para maging blessing tayo sa ibang tao. Ang pagpapala ng Diyos ay maaaring dumating sa iba't ibang anyo. Tulad ng provision, peace of mind, wisdom, favor, relationships, at opportunities. Si God nagbibigay ng provision, favor, and blessing, di lamang para magkaroon tayo ng malaking at magandang pamumuhay o buhay, kundi God gives us provision, favor, and blessings para magkaroon tayo ng bigger kingdom impact. Binibigay nito para magkaroon tayo ng bigger kingdom impact. Worship team. Kung pinahalagahan natin ang karya ng Diyos, ang generosity natin magiging likas. Hindi na parang pilit pa. Magiging worship na siya. At ito ay dahil alam na natin ang bawat ibinibigay natin, ang bawat ibibigay natin ay may epekto hindi lang ngayon, kundi magiging sa susunod na henerasyon. At the end of the day, God is not after